Nag-viral po yung CCTV footage ng pang-hold up ng 6 na lalaki sa Imus, Cavite. Ito, pakita natin. Yung mga tamad na yan. Grabe, no? Mga naka-helmet at armado rin ng mga kawatan habang isinasagawa ang krimen. Ito nga ba pananagutan sa batas sa mga suspect na tamad na yan? Pag-usapan natin kasamang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning. Ang lalaki ng mga Galit katawan, tayo sa tamad. hindi magtrabaho. Attorney, anyway, talaga namang walang nagawa ang mga biktima dahil sa gulat, habang kumakain sila, Imagine siyempre kumakain armado. ka, Oh. biglang pumasok na lamang ng ganyan. Anyway, ano ba ang naghihintay na kaso sa mga suspect na ito? Parang may isang nahuli na at naituro na yung mga kasama niya. Well, ito ang classic case na ng robbery, no? Sabi nga natin, we have to be careful in using the terms theft and robbery kasi magkaiba sila sa batas. Pero sa Tagalog pagnanakaw. parehong pagnanakaw lang. Pag sinabing theft, ito yung pagkuha ng personal property na walang paalam. Pero pag medyo may konting hiya, no? May konting hiya. Pero yung katulad dito, ginamitan na ng karahasan, intimidation, o puwersa, robbery na to. Needless to say, mas mabigat ang parusa sa pagnanakaw na robbery. Pero sa ilalim po ng revised penal code natin, yung robbery na walang namatay, kasi marami ding, di ba, maaaring mangyari, yung robbery na walang nasaktan, ito talagang plain na pagnanakaw lamang. Medyo mataas pa rin ang penalty, 4 years and 2 months and 1 day to 10 years. Okay. Pero may special provision na nakalagay na kung ito ay robbery by a band, hindi musikero. Ibig sabihin ng band. Wow, parang showing your age. Ng combo. At least 3 armadong magnanakaw, maximum ang penalty na ipapataw. So 10 years pag ganito. So ito 6 sila. 10 years sila dapat. So qualified to be a band, di ba? Dagdag pa na kaso kung hindi lisensyado ang mga ginamit na barel, di ba? So that's another case pa. Nakikita rin, attorney, naka-helmet, armado yung mga suspect. Sa ganitong sitwasyon ba, mas mabigat ang pwede ikaso sa kanila dahil bukod sa nagnakaw na nga, armado pa sila? Well, yung fact na naka-helmet, parang wala namang masyadong epekto yan. Pero yung paggamit ng barel, generally, in cases of robbery, nakakabigat ito ng kaso, qualifying siya. At ang mangyayari ay palaging maximum penalty ang mapapataw na penalty na kulong kung guilty. So halimbawa, kung sa isang robbery case merong nasaktan, ang penalty ay reclusion temporal, which is 12 years and 1 day to 20 years. Kung may baril ang mga magnanakaw na nanakit ng biktima, 20 years na ang magiging penalty nila. So malaki talaga yung epekto na pag-qualify ng paggamit ng barel sa isang robbery case. Ito, attorney, sa kaso na ito, halimbawa, isa lang yung nahuling suspect. Obligado po ba siyang ikanta o isuplong yung mga kasabwat at kasama niyang nagsagawa ng krimen? Parang, teka muna, I was caught with the bag. Bakit ako lang? The cat, diba? The cat holding the bag. Sa opinion ko, well, hindi naman pwedeng obligahin na kumanta yung nahuli nila. Kaya nga, pag nanghuli ang pulis ng isang tao, may requirement na i-Mirandize sila, di ba? The Miranda rights. At ang umpisa nito, alam po natin, napaka-familiar, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. So, hindi pwedeng obligahin na magsalita, whether to incriminate himself or somebody else. Pero sa palagay ko, pag biglang kumanta ito at nagbigay voluntary ng information kung sino ang mga kasabwat niya. Huwag lang sintonado, Sa band pa rin ito. Baka ito ay isang analogous case para magkaroon ng tinatawag nating mitigating circumstance o pampababa ng sentensya. Analogous lamang kasi ang specific na mitigating circumstance ay yung pag-surrender, pag-confess, pag-amin ng kasalanan o pagbigay ng plea of guilty sa sarili niya. Pero meron ng kaso na sinabi ng Korte Suprema na yung pag-testify para mahuli ang mga kasabwat, maaaring magamit as an analogous mitigating circumstance para makababa ng penalty ng kulong. Sabi niya siguro, di ba, bakit naman hindi? Ako lang ang makukulong. Kaya nga, 6 tayong tamad. Tapos, pare-pareho tayong tamad. Bakit ako lang yung naparusahan? Ayan, anyway. Diba? Pero nakakabuisit, diba? Nakakainis na rin. Nakikita mo, helpless yung mga biktima. Correct. Anyway. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming salamat. And happy long weekend. Happy long weekend, except for us.